Hello everyone, this is Jay from Craft to J. And for today's video is, dumating na kasi yung mga in-order ko kanina, which is yung honeycomb wrapper and then yung parang tissue paper na pinantatakip dun sa mga parang pangit na part dun sa single bouquet na gagawin. As in, kanina talaga siya dumating and syempre dumating, hindi siya related sa sa flowers, but dumating na rin yung kanina, yung parang ipunan ba yun? Booklet siya tapos lalagyan siya ng mga photo cards. Anyway, back to the content. Yeah, dumating na nga kanina and I tried it. I tried some of the wrappers of it. And yeah, now I realize na mas maganda pala kapag ka mayroong mga honeycomb wrapper and yung parang tissue paper kasi hindi siya magmumukhang plain. Unlike kapag ka wala siyang honeycomb wrapper or something na pwede pang design dun sa mga bouquets natin or sa mga single bouquets. And while I fix some of my flowers, Diyos ko day, ang ganda niya. Promise, ang ganda niya. As in, talagang kahit titigan mo siya, hindi ka magsasawa na hindi iwas yung paningin mo sa kanya kasi sobrang ganda niya. And as in, talagang bagay na bagay siya sa wrapper na binili ko. And also, yung binili ko nga pala is 10 pieces yung sa honeycomb wrapper and also yung sa tissue paper na binili ko. Tag 10 pieces sila, so bali hindi na ako mapapagod doon kasi nga hindi na ako mapagkaka-order kasi nga ang dami niya tapos ang lalaki pa. Yeah. Dun, yan. Sa part na yan is nakita itong way ng pag-wrapping is nakita ko lang dun kay Craftly. Kung kailan niyo yon siya inspo ko sa pag-wrapping kasi nga as in wala akong alam sa pag-wrapping ng mga bouquets, single bouquets. As in wala. Todo gawa lang ako pero hindi ako marunong mag-wrapping. Oo, promise. Pero nung habang pinapanood ko yung mga wrapping tutorials niya, nagkakaroon ako ng idea kung paano ko siya gagawin and wait lang, bakit may Shopee? Huwag na pansinin yan. As in, nagkakaroon ako ng idea on how should I wrap my single flowers, single bouquets. Pero yung sa mga bouquets like a lot of flowers is hindi talaga ako marunong. Kapag may nag-order sa akin is magpapatulong na ako sa kapatid ko or sa pinsan ko kasi nga meron din silang business just like this sa ginagawa ko and yun nga, papatulong ako sa kanila sa pag-wrap. So ayun, sorry tinawag ako. And kwento ko lang kasi nakwento ko na dati dito na is nag-start ako on crocheting kasi nga from crocheting to fuzzy wire talaga ako. Kasi nakwento ko na kung bakit ako pero hindi kasi siya na-upload just cause next time na lang ako mag-story time about it. But as of now, yan. Kay Craftly ako natutong mag-wrap ng single bouquets. And yeah, nagkakaroon ako ng idea when I watch some of his videos. Wait, nahihirapan kasi akong mag-English eh. Hindi ko rin alam kung ba't ako nag-i-English. So ayun, lumipat na ako ng pwesto kasi nga sobrang hirap nung ako sa floor, kapag sa floor ako magugupit. And also yung hangin kasi kung tatagayin ko naman yung hangin, mainit naman. Kaya lumipat na ako ng pwesto, diyan na lang ako. Papasensya niyo na yung workshop ko. Workshop si OA. Pasensya nyo na yung lamesa ko kasi ganyan talaga ako kakalat. Sa lahat ng crafter talaga ako talaga yung pinakamakalat, promise. I swear. And yan, panoorin nyo na lang kung paano ko siya ni-wrap. Kasi nga, ang ganda niyang tignan kapag meron na siyang pag meron ka nang nilagay na honeycomb wrapper to kayong tissue niya. Papakita ko sa inyo next time kapag mag-tutorial ako kung paano ko siya nire-wrap kasi most of my flower bouquets, single flower bouquets is kay Craftly ko na talaga yung inspo ko na talaga sa pag wrap nun is kay
Crafty lang talaga, wala nang iba, promise, kay Crafty lang ako nadadalian sa mga wrapping styles niya, as in lahat sa kanya lang ako nadadalian. And now, hindi na ako mag-voice over kasi nga wala na akong ibang maisip na sasabihin sa inyo, panoorin nyo na lang. So, yun lang. Pag may naisip akong ikwento sa inyo, kwento ko na dito sa voice over.